Tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, antikristo o hindi? Muli po mga kaibigan at mga kapatid, atin pong ipagpatuloy yung ating napanood kahapon, yung video ng ating kapatid na Eli na kung saan ay pinatunayan niya o ipinaliwanag niya kung paano o kung saan manggaling ang totoong aral, sino yung nagdala, sino ang mangangaral na ating hihintayin, sino ang magsasabi sa atin. Napakaganda mga kaibigan, yung mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo yung pinalabas kong karugtong itong video ito kahapon. Napakaganda para mapagdugtong po ninyo mga kababayan kasi ang ganda yung paliwanag ng ating kapatid na Eli kung paano po nag-umpisa ang iglesia sa Pilipinas, saan nanggaling yung ipinangaral ng ating kapatid na Eli, sinong nagdala. Ayon kasi sa mga iglesia katolika ay galing daw sa Israel, pero mga Kastila naman ang nagdala. At alam po naman natin na si Magellan ay galing, yung kanyang ipinangaral sa Pilipinas nung pumunta dito ay galing sa Roma, hindi po galing sa Israel. At yung aral na dinala ni Magellan hindi naman aral ng Kristyanismo, kundi aral ng paganismo. Yun po ang totoo. Pero yung paliwanag ng kapatid na Eli kahapon ay napakaganda kasi talagang detalyado at biblical. Kaya kung hindi po nyo napanood yung video, nakarugtong itong video ito kahapon, panoorin po ninyo para mapagdugtong nyo. Napakaganda. So, yung nakapanood kahapon, narito na po yung karugtong. Ituloy po natin mga kaibigan para makita natin ang kagandahan ng paliwanag ng ating kapatid na Eli. Eto po. Na galing sa Jerusalem, itinuro ng sugo na galing sa Jerusalem, masulat para makarating sa Pilipinas. At sa iba't ibang mga bansa, yun nga ang nangyari. Naisulat nga, bagaman napakaraming taong tumututol dito, winawasak ang Biblia, nakarating hanggang sa ating panahon ng Biblia na i-preserve ng mga pangyayari para makarating sa mga huling araw na ito, ang salita ng ating Panginoon. Isipin nyo, maraming nagtangkawa sa akin ng Biblia, sila Ibareta, sila Hughes, sila Darwin, ang dae, tinututulan nito, winawasak na pilit ang... Isa na dyan yung Iglesia Katolika mga kaibigan. Pero sinasabi nila, sila daw ang nag-ingat, sila daw ang nag-preserve. Pero ang katunayan, ayon sa history, hindi naman po ito mapapasinungalingan mga kapatid, hindi po ito paninira. Pero ayon sa history, sila po yung nagsunog ng maraming mga imprenta, ng mga nagsalin ng Biblia, kasi isinalin nila mula sa Latin, Hebrew, Greek, mula sa Greek, mula sa Latin, itranslate nila patungo sa English, ayaw ng mga Katoliko. Kaya yun, sinunog nila yung mga Bible na na-translate, pati yung mga nag-translate. Bakit kaya mga kaibigan? Magbasa na lamang po kayo ng history. But something is worthwhile noticing. Alin yun? Sa dami ng pwersang gustong magbagsak ng Biblia, gumitaw ang Biblia o naging bestseller, most interesting book in the history of mankind. Yes. Ito ang aklat na pinakamaraming interesado. Ito ang aklat na pinagtatalunan ng napakaraming tao. Ito ang pangunahing aklat sa benta. Tama. Bestseller, all-time bestseller ang Biblia. At isang aklat na kinalalagyan ng lalong maraming impormasyon sa hinaharap. Yun ang katangian ng Biblia. More and above all other books on earth. Ang Biblia ay nagsasalita ng bagay na hindi pa nangyayari at nakikita mong mangyayari. Yes. Yes. Doon nabubuko ng Biblia. Kaya mayroong isang kapangyarihan na nagdala sa Biblia para ito'y kumalat sa iba't ibang bansa para matupad yung sinasabi sa Biblia, magmula sa
Jerusalem. Talaga naman pati sugo galing sa Jerusalem eh. Si Kristo sugo, mga apostol sugo. Di ba galing sa Jerusalem? O pakinggan nyo kung anong katunayan. Yung mga apostol talaga sila mga ngaral. Sa buong mundo, hindi Pilipino mga ngaral. Basa sa isang talata, 28, versikulo 19 kan 20. Ganito nakasulat. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Sino inutusan? Apostol. Magsiyaw kayo. Nabasa ng pastor dito sa Pilipinas. Sabi ka ng Diyos, yumaon kami. Kaya pumunta kami sa iba-ibang bansa. Hindi ka inuutusan doon, ano? Ang inuutusan doon yung apostol, yung taga-Jerusalem, ang nag-uutos yung sugo na si Kristo. Na ang sabi ni Kristo, kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama. Basa! Kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Kaya, Kristo, kung siya ang sugo ng Ama, sinugo naman niya ang mga apostol. Saan niya pinapapunta ang mga apostol? Basa, 28:19. Tuloy. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. O sino inuutosang pumunta sa mga bansa? Apostol. Di ba yung mga sugong apostol? Sabi, gawin yung alagad ng mga bansa na sila Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nakita nyo, hanggang matapos na ang mundo, ang may karapatang mangaral mga apostol, I am with you! Sino ang sinabihan? Hindi naman yung mga Pilipino dito nagninegosyo lang eh. Oo. Ang sinabihan yung mga apostol na sugo, manggagaling sa Jerusalem, I am with you, even up to the consummation of the ages, even up to the end of the world. Mangaral kayo, gawin yung alagad ang mga bansa, bautismuhan. Kaya ito yung sinasabi ko mga kaibigan sa mga ibang video na aking pinalabas na hindi na po dapat sana maglagay pa ng mga tao sa kanilang relihiyon, sa kanilang iglesia, na maglagay pa sila ng propeta, maglagay pa sila ng mga pastor, maglagay pa sila ng mga apostol, mga kung sino-sino, no? Obispo, kung ano-ano ang nilalagay sa loob ng iglesia po. At tapos aangkinin nila na sila daw yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po mga kapatid, tama yung sinasabi ni kapatid na Eli, nauunawaan ko, na ang isang mangangaral dapat hindi niya aangkinin na siya ay apostol, na siya ay propeta, sapagkat nalagay na sa loob ng iglesia at ang inilagay ng Diyos sa loob ng iglesia na apostol ay yung mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo nung nandito pa siya. At hindi na kailangan maglagay pa tayo ng ibang apostol. Kasi ang apostol lamang po yung inilagay ng ating Panginoong Jesucristo. At wala na tayong karapatan mangaral sa salita ng Diyos sapagkat ang inutusan at binigyan lamang po ng authority na mangaral ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga apostol, yung mga sinaunang Kristiyano na nakalagay na po. Magbasa po kayo ng Biblia, sila po yung binigyan ng authority upang mangaral. Sila Apostol Pablo at yung mga iba pa, mga kababayan. At wala na, hindi na po tayo dapat pang gumawa ng sariling aral para ipangaral. Yung gagawa tayo ng sariling libro. Dapat kung mangaral ka, aral ng mga apostol para lumalabas pa rin na maganap yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na yung mga apostol ang mangaral sa lahat ng mga bansa, sapagkat kapag ikaw po ay mangaral, sabihin mo, aral ni Pedro, aral ni Pablo, aral ni Mateo, para matupad yung gusto ng Panginoong Jesucristo na ang mangangaral pa rin ay ang mga apostol. Tayo lamang po, gaya nga sinabi ng kapatid na Eli, ay magbasa lang. Basahin natin yung aral ng mga apostol, tapos yun po ang ating ipangaral. Para ang mga apostol
ang nangaral, hindi mga pare, hindi yung pop, hindi yung mga ibang mga pastor na evangelista daw, mga apostol daw, anak daw ng Diyos, ni Kibuloy. Ay hindi po mga kapatid. Tuloy natin. Sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro niyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na inyuutos ko sa inyo at narito ako, sabi ni Kristo, ay sumasa inyo. Kanino? Sa mga alagad. Yes. Sumasa inyo ako hanggang sa katapusan ng Panahon. sanlibutan. Kaya ang inutosang mga aral sa buong mundo, mga alagad, paano silang nangaral? Sabi nung pilosopo kausap ko sa Pampanga, paano ka makakapangaral ng mga apostol, patay na. Sabi. Paano na makakapangaral, patay na. O sabi ko, sino naman ang sabi sa'yo ang mga apostol patay na? Ikaw, ako ang patay, hindi yung mga apostol. O pakinggan mo, 5:6 ng unang Timoteo. Datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayun, yun ang mga patay. Yung nakabuyo sa kalayawan, malamang buhay patay. Para sa Diyos, yung mga lasenggo, papaero, sugarol, gubon sa drugs, buhay pa, patay na yun eh. Pero yung taong banal, gumagawa ng kalooban ng Diyos, patay na yun, buhay pa rin eh. O, di ba? Pakinggan nyo, sa isang talata ni Mateo 22. Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Dahil nyo, ang Diyos hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya pagka mayroong kang Diyos, hindi ka naman tinuturing na patay. Kahit patay ka na sa laman, hindi ka papatay. At katunayan hanggang ngayon, buhay na buhay ang mga apostol. Buhay na buhay. Gusto nyo, babasahin ko talata? Patay nyo ha? Kaya hindi kailangan magka-apostol na Pilipino eh. Apostol Pilipino. Sira, apostol. Apostol? Bakit nakakita mo ba si Kristo? Ang apostol nakakita kay Kristo, nakasalong kumain at uminom. Ikaw ba nakasalong ka kahit merienda? Hindi nga eh. Paano ka naging apostol? Yung apostol yung nakasalong ni Kristo, nakita si Kristo. Yun ang apostol. Oh. Sino ba yung mga apostol na yun? Yung 12, saka yung 2 apostol sa mga intil. O sabi, patay na lang. Ano sinasabi sa'yo patay? Patay na yung katawan lupa nun. Pero buhay na buhay yun. Gusto nyo mabasa? Basa. Pakinggan nyo ha? Sa unang Korinto 4:9. Kaya ako di naniniwala may apostol panlilitaw na tulay eh. Tulay apostol may lilitaw sa Pilipinas. Di totoo yun. Pakinggan nyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Kita mo na, wala ka ng pwesto. Ulitin natin. Ulit. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. May kasunod pa? Wala na. Wala! Kami na ang kahuli-hulihan sa lahat Na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kita mo, kaya sila kahuli-hulihan. Ito, makinig po kayo mga alipores ni Kibuloy. Ang tunay na modelo na inilagay ng Panginoong Jesucristo para sundan, para pakinggan, hindi po si Kibuloy ang modelo ng Diyos, mga kaibigan. Yung mga apostol na hinirang ng ating Panginoong Jesucristo at inilagay sa iglesia. Sila yung mga hirang na modelo o panuurin ng sanglibutan. Sila po yung atin pong magiging panuorin. Ang ibang termino dyan ay modelo po natin sila. Sila kasi yung talagang nakasunod. Ayun, hindi na makapalag. Religiosity will never save you. Sabi kasi ni Kibuloy, mga Spirituality kaibigan, lang. ay siya daw ang modelo. Siya daw ang inappoint ng Diyos bilang Son of God. Grabe ito, no? Paano na naging modelo si Kibuloy ngayon? Kung magiging modelo si Kibuloy, nasa bilangguan na. Ginawa silang maging panuorin ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay, pinanonood sila natin sila. Yes. Nanonood ba kayo sa
ang sabi ni Pablo? Yun. Basa. Ano ang sabi ni Marcos? Basa. Ano ang sabi ni... Yung mga apostol, di ba yun ang binabasa natin? Yes. Kaya hanggang ngayon pinapanood natin eh. Ano po ang sabi ni Apostol Mateo? Basa. Oh. Ba't kakailangan eh? Kumpleto na. Tama. Nonsense ka naman eh. Kailangan pa ba pagka-apostol may kumpleto na? Oo. Meron pa bang nakalimutan ituro mga apostol? Wala nga. Ano pwesto mo? Asan ka? Mahiya ka naman. Kulto siya. At bulang propeta siya. Bulang Kristo ang dala mo. Sapagkat ang totoong Kristo ang nagtuturo na kailangang sundin ang kanyang sinabi. Kung minsan pumapalag pa si Satanas, kumuha na naman ako ng bala M203. Ano yon? John 14:23. Anong sinabi? Ang nagmamahal at umiibig sa akin, tutuparin ang aking sinabi. 24. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tutupad sa aking sinabi. Ayun, hindi na makapalag. Religiosity will never save you. Spirituality lang. Katoliko. Wala na si Kisuay. Serial, wala na. Paano ka mga ngaral? Ayun, kay liwanag. Mga apostol ang mga ngaral, ginawang panoorin ng sanlibutan. Paano mo sila mapapanood? Basa, 2:15 uli. Paano mo sila mapapanood? Basa. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Nakakapagturo ba mga apostol o hindi? Makapagturo. Sa pamamagitan ng ano? Ng salita. At sa ano pa? At ng aming sulat. Kaya nga sila sumulat eh. Para makarating sa Pilipinas yung sulat eh. Di ba? Pakinggan nyo. 102:18. Ganito ang sinasabi sa awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Para kanino sulat? Ulit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Para ba sa sumulat? Tamo? Little ano lang, common sense. Yung sulat, para kanino? Para ba sa sumulat? Liwanag eh. Ikaw gumawa ka ng sulat, para kanino? Dear sarili ko, sinusulatan kita dahil matagal na tayo hindi nagkikita. Pagkakagawa ka ng sulat, may pinag-uukulang kang iba, di ba? Ikaw na nagsulat, may pinag-uukulang ka ng iyong sulat. Bakit ipinasulat ng Diyos ang aral sa mga apostol? Ito'y isusulat para sa lahing susunod. Para kanino? Doon sa sumulat o sa susunod? Para sa atin. Tama. Kaya nakarating ang aral sa Pilipinas dahil sa sulat. At ba't naman sila nagsulat? 14:37, kaya sila nagsulat. Basa. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya pala nagsulat, utos ng Diyos eh. Para nga makarating sa mga tao sa huling araw. Katunayan, basa, 1 Corinto 10. Kaya nga may kasulatan eh. Para yung aral ng mga sugo makarating sa atin. Yes. Tapos ito namang mga ngayon, nagbasa lang nung aral ng sugo, apostol na raw siya. Paano ko naging apostol? Nagbasa ka lang. Ang apostol binabasa, hindi nagbabasa, no? Yes. Kaya kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Yung sabi ni Pablo, katunayan, pakinggan nyo. Ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatna ng katatusan ng mga panahon. Kita nyo? Ba't isinulat?
para magpaalaala sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Para sa atin talaga ang kasulatan. Sa pamamagitan ng sulat, nakapangangaral ang sugong si Kristo at ang kanyang mga apostol. Kaya sa Pilipinas, magkakaroon ng tunay na sa Diyos pagka nakarating ang sulat ng mga lingkod ng Diyos. At yan sulat na yan ang ating pag-asa. Kaya ako dito ako nakakita ng pag-asa sa kasulatan eh. O, diba? Sa sulat. O anong gagawin natin? May sulat. Anong gagawin natin? Para tayo maging sa Diyos, may kasulatan. Anong gagawin? Basa. Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa. Anong ginagawa sa sulat? Yung pera. Ang pera ano? Pera, binibilang ang sulat. Binabasa. Ano sabi ng Diyos? Ulit. Mapalad ang bumabasa. O, di may magbabasa. Ha? Mapalad yun. Sino pa? At ang nangakikinig, Meron kasi hindi marunong magbasa eh. Kaya makikinig dun sa binabasa. Hindi nakikinig sa kwento. Meron akong mga karal na kilala, may dala-dala ka pirasong papel, may kodigo eh. Ikot ng ikot sa stage eh. Alam mo ba, kapatid, na pagka nagbigay kay Yahweh El Shaddai, pagyayamanin ka. Tsaka yun, bukas, mayaman ka na. Saan binasa yun? Sa sulat. Binasa ba yun o ikinuwento? Sulat na hawak. Kwento yun, nilagay sa kodigo, gumawa siya ng kwento niya. Kung kwento, naku, ang lapad nung stage, ikot ng ikot yun. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Ayan. Hindi nagbabasa yun. Eh sabi sa Biblia, ang pag-asa ng mga tao sa panahon ito, sa sulat, ano gagawin mo? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig. Ulitin natin, saka natin tunod. mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kita nyo, sa malapit na pagwawakas ng panahon, ang hula sa Biblia, kailangan ito babasahin at papakinggan at tutuparin. Andito pag-asa natin. Kaya ho kami naniniwala para magkaroon ng organisasyon sa Diyos, manggagaling sa sulat. May magbabasa, may makikinig, at sama-samang tutupad. O, di mapalad. Di ba magkakasama yun, ano? Mapalad ang bumabasa, at ang nakikinig, at ang tumutupad ng mga bagay na nakasulat. O, di ba? Magkakasama sila o hindi? May bumabasa, tapos nakikinig naman sila. Pag Yes. napakinggan, sama-sama silang tutupad nung bumasa. O, kaya ako dito sa amin, tinatanong ako, ikaw ba, Mr. Soriano? Ano ka ba? Tagabasa. Oo. Di ba? Yun ang naging bahagi ko sa buhay. Magbasa ako na magbasa. Tapos, nung matutunan ko na, itinuro ko naman ang itinuro. O, tamo, may tagabasa uli ako ngayon. O, di ba? Mapalad yung bumabasa eh. Di, para maging mapalad sila, bumasa rin sila. Yun ang nasa Biblia eh. Sasabihin mo, ikaw apostol pa, no? Hindi na ako kailangan mag-apostol, kumpleto na apostol eh. At yung apostol, yung 12 nga, ilalagay pa yung pangalan nila doon sa Bagong Jerusalem eh. Ah. Ang pundasyon, bawat isa, isang apostol eh. Sa Bagong Jerusalem. Eh kung yung Bagong Jerusalem, kasali ka ron, dapat nakalagay din doon. Pakinggan nyo ha, babasahin na. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol. Tamo, yung kuta ng bayang banal, may 12 pinagsasaligan. At ang nakasulat doon, 12 pangalan ng 12 apostol. Sino-sino yun? Basahin nga natin. Pakinggan nyo ha? Ako'y natutuwa dito sa mga... Biro mo napaniwala, apostol daw siya, pinaliwala yung mga tao. Eh kung apostol ka, dapat nasali ka roon. Ano pangalan ng 12 na nakalagay doon sa bayang banal na kapundasyon doon? Basa, Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. sino-sino? Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro,
at si Andres na kanyang kapatid. Ang gagandang pangalan, Simon at saka Andres. Ayan, sino ka? Si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Si Juan, tuloy. Si Felipe at si Bartolome. Ayan, si Felipe, si Bartolome. Ayan, mga apostol yan, tuloy. Si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Tadeo. Ayan, 11 na. Sino yung ika-12? Yung pinalitang pinalit kay Judas. Dahil nagtaksyon si Judas eh. Pati niyo kung sino yun sa gawa. Pakinggan niyo ha. At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Bilang kahalili ni Judas. Kaya yung isa si Matias. Kaya liwanag mga pangalan, oh. Oh, kita mo, 12 apostol, 12 pundasyon ng bagong Jerusalem, bayang banal. Eh, figuro mo, kasali ba raw si apostol? Sana kung kasali ka, kasama ka rin doon sa bagong Jerusalem. Yung pangalan mo, na-record man lang sana. Kundi man lang apelyido, palayaw man lang. Oh. Kaya po, hindi kailangan na apostol ka hindi sa Pilipinas. May apostol hanggang ngayon, naririto. O eto, panoorin ang sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Pinalitaw kami ng Diyos, mga apostol, kahuli-hulihan sa lahat. O kaya ito, kumpleto ang kaligtasan nakasulat sa Biblia, isinulat ng mga apostol. Gusto mong maging dapat sa Diyos? Basahin! Mapalad ang bumabasa, nakikinig, at tumutupad ng mga pinanasusulat doon sa pagkatang panahon, malapit na. Yan ho aming pananalig na gusto namin itawid sa inyo. Yung nabasa ko eh. Ang babae, gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Yan, nabasa ko. Tinuturo ko sa mga kapatid namin babae, kaya binabawalan ko silang mag-miniskirt eh. Oh. Pag ayaw pa bawal, tinitiwalag namin eh. Eh kasi sabi, mapala daw yung bumabasa eh. So, isa yan sa mga identity o pagkakakilanlan sa tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, na yung mga babae ay magsigayak ng mga damit na matimtiman. Hindi yung katulad sa mga nagsasabing miyembro daw sila ng Iglesia Katolika, pero kung titignan mong magdamit, meron pa yung nag-concert. Meron yung nag-concert ewan ko sinong artista yon, nag-concert doon sa mismong simbahan. At yung kanyang damit, ay naku po mga kaibigan, muntik na makita ang langit. Muntik na makita ang langit. Alam nyo mga kaibigan, ang identity ng tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga babae, magsigayak sila ng mga matimtiman, yung hindi po malaswa, no, mga kababayan. So, diyan po natin sinasabi na ang Iglesia Katolika ay hindi po talaga tatag ng Panginoong Jesucristo, kasi marami pong mga labag sa Biblia na kanilang ginagawa. Isa yan yung mga tradisyon na hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. Kaya nga tinanggal ni Martin Luther yung mga 12 na idinugtong sa Biblia ng mga Iglesia Katolika, tinanggal nga eh. Kaya nga si Martin Luther ay nagprotesta kasi nakita niya yung mali na ipinapangaral ng mga Iglesia Katolika. Ang nabasa ko eh, babae mahinhing damit. Nababasa eh, mapalad ang bumabasa at ang tumutupad eh. Ano ba nakabasa? Basa. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Utos o hindi? Nakasulat o hindi? Nababasa o hindi? Nababasa pa rin. Wala kung babae ka, sumunod ka. Pagkabing mong damit, matimtiman. Kung mo ilalabas yung dibdib mo at saka yung pusod mo, pinararami mo na lang ang repes
Kaya usong-uso rape eh, binibenta mo yung katawan mo eh. Itago mo. Sabi ng Diyos, mahindig damit, may katimtiman na tinaw. Yun ang nakasulat eh. Oo. Ay, babasahin mo. Ay, ito pa, 22:5. Basa. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen? Nababasa o hindi? Kung nababasa, dapat sundin o hindi? Dapat sundin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat sapagkat ang panahon malapit na. Kaya yan ang aming pag-asa eh. Yung nakasulat, pero para makikinig ka doon sa mga pastor na napasubo lang, peperahan ka lang ng mga yun. Yes. Iyang hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Pala naman eh. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Bisita, pero pwede magsakripisyo ha. Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kaya hiya ka. Okay? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli ha. Wala kayong kakwenta-kwenta. Peperahan ka lang ng mga yun. Yes. Hindi nga kaya abulong ko, may Ikapo, may Webes, may Santa Cena. Biro mo pati Santa Cena. Ano ba yung Santa Cena, ha? Tagalogin mo yung Santa Cena. Hindi ba yung Santa Cena? Banal, Santa, banal. Cena, hapunan. O di banal na hapunan? Saan ko nakakita maghahapunan lang, mag-aabulo lang pa. Kung may patawad pa naman yung mga tao na yan. Santa Cena, banal na hapunan, may abulo yan. Si Cristo, mag-Santa Cena, walang abulo yan. Ito naman mga langit sa Pilipinas, nang mag-Santa Cena, tinawag yung mga miyembro, pinag-abuloy. Ay sabi mo, wala naman eh. Umaga pa. May abulo naman ang Webes sa Biblia, wala naman eh. Meron mang Ikapo para sa Kristiyano, wala. Ikapo sa Israel, sa Kristiyano, hindi Ikapo. Sabi sa Biblia, magbigay ayon sa ipinasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun ang batas ng bagong tipan. Ito naman mga pastor ng Bonag eh, puro Ikapo na Ikapo. Meron pa kung ano-ano offering, may special offering pa nga eh. Makinarya ng pera ang pinagagano ng mga ngaral ngayon. Wala sa Biblia, kinukolekta sa miyembro. O, yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang totoo, hindi nakakatulad sa dami. Hindi ko maraming miyembro, malaki kapila, totoo na. Hindi ko nag-aral yung pastor, totoo na. Hindi. Hindi, ang totoo, yung nakasulat, wala nang ibang totoo, kundi nakasulat. Pag wala sa kasulatan, di totoo. Mali! Basa, pakinggan nyo, Galacia 1:8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kita nyo, napakahigpit ng bilin, nagbili ng mga alagad, kahit isang anghel mula sa langit ha, hindi sa tagig. Sa langit nag-umpisa yung anghel. O kaya kami man, sila man, mabuhay sila maguli. Mangaral sila, ibang ebanghelyo, hindi yung nakasulat, itakwil. Sa English na, higpit eh. Let him be accursed. Sumpain ang mga ngaral ng hindi nakasulat. Sabi ng Biblia, sumpain siya. Let him be accursed. Basahin niyo yung Galatians 1:8. Sa English rendition, mas matindi. Let him be accursed. Sumpain ang mga ngaral ng hindi nakasulat. Yes. Kaya po kayo naniniwala pag di nakasulat, pinatalong kayo, 3 talon. Talong mo muna, nakasulat ba yan? Kung nakasulat yan, gagawin ko pang 6 eh. Pinadala ka 3 itlog, gagawin kong 7, pagkatalong mo nakasulat. Ay wala naman ako nababasa 3 itlog, 3 talon. Sino ang pinagaling sa inyo sa sakit? Taas ang kamay. Yung pinagaling. Talon.
and shout on top of your voices, thank you, dear Jesus, thank you, thank you. Ba't parang ginawa mong thank you si Kristo? Thank you, dear Jesus, thank you, dear Jesus, thank you. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Nakasulat ba yan? Ha? Nakasulat ba? Kailangan nakasulat. Hingi ka ng pera, nakasulat. Dapat ang pangalan ng samahan mo, nakasulat. Nakasulat ba yung samahan mo? Dapat nakasulat. Oh, yung kinukuleta mong pera, nakasulat ba yan? Kung nakasulat, okay lang, pati ikaw magbibili. Oh, nakasulat ba yung doktrina mo? Oh, basahin natin. Eh, hindi nakasulat. Saan mo nilagilap yan? Meron sinasabi sa Biblia, nangangaral, ibang aral. Kaya gusto nyo maligtas, makatiyak kayong kabahagi kayo nung nasa Biblia, mga kababayan. Kayo bahagi nung sinasabi sa hula, mga taong maglilingkod sa Diyos, sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, kailangan patunayan muna na ang modo ng paglilingkod mo nakasulat, confined sa sinasabi ng Biblia. Hindi inimbento ng kahit na sino. Yun ang aming paninindigan. Kaya inanyaan namin kayo, suriin nyo kung ang aming tinutupad nakasulat o hindi. Kami, may abuluyan din kami dito. Pero tanungin mo, nakasulat ba? Hindi pakikita ko sa'yo. Kami, nagtitiwala kami ng ayaw magbago. O nakasulat ba? Pakikita ko sa'yo. Sa amin ikaw, hindi kami nagtitiwala. Hindi. Paano magtitiwala? Hindi natatakot ka mabawasan ng miyembro. Dahil mababawasan yung mabuloy. Kaya nga inaapura mo pag kami. Mga ngaral sa oras, tapos pagkapangaral sa oras, tataas ang kamay. Sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas ang kamay, lulublog ka doon sa CR. Okay na. Mamaya, mag-iikapu ka na. Minamadali yung mga tao para makakuha ng abuli. Tapos walang tiwa-tiwalag. Kahit anong gawin mo. Kahit 5 asawa mo, diyan ka pa rin. Walang tiwa-tiwalag dyan. Bakit? Paano magtitiwalag? Mababawasan ng miyembro nila at mga kabig. Mababawasan ng pera. Sa Biblia dapat nakasulat, pag ayaw magbago tao, sinasadya ang pagliko. Ayaw magtuwid. Gusto'y lapastanganin ng Diyos. Dapat doon alisin sa samahang sa Diyos. Sabi sa Biblia, ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Alisin ninyo sa inyo ang masasamang tao. Sabi ng Biblia, 5:11-13 ng unang Korinto. Basahin nyo kung di nakasulat. Kaya, inanyayaan ko po kayo ulit kung loloobin ng Diyos. Aalamin natin, sa Pilipinas kaya, meron na kayang mga taong nagsasama-sama sa nakasulat? Let us be particular. Sa ngayon kaya, meron na kayang mga tao na naglilingkod sang-ayon sa nakasulat? Alamin natin. Tingnan natin kung nakasulat yung kanilang ginagawa. So yan po mga kaibigan ang katapusan ng video ng ating kapatid na Eli. So hahanapin natin kung ano po yung tanong na iniwan niya, no? Mga kaibigan. At alam nyo mga kapatid, marami talagang galit sa ating kapatid na Eli dahil sa kanyang pamamaraan na pangangaral. Na alam nyo, kung susuruin naman natin yung hindi lang po muna tayo magalit, susuriin natin. Tignan natin kung totoo yung kanyang mga sinasabi bago po tayo magalit. Kasi ako man, galit din ako noon eh. Kasi ang tingin ko kay kapatid na Eli ay mayabang, parang nagmamataas. Pero nung sinuri ko kung bakit ganun siya magsalita, nakita ko na tama naman eh. Yung mga ibang relihiyon, mga kababayan, kung tignan mo, makikita mo talaga may mga kabit. May nagsabi pa nga sa akin na dating MCGI, mayroon daw umalis sa MCGI at gumawa ng sariling grupo. Pero sa ngayon, ayaw tumulong. Hindi daw binuo yung grupo nila para sa pagtulong. Anong purpose mo? Bakit ka gumawa ng grupo mo? Anong purpose mo? Ipangaral ang salita ng Diyos tapos ayaw mong tumulong.
Alam niyo mga kaibigan, ang salita ng Diyos, isa sa mga doktrina ni Kristo ay pagtulong. At meron pa daw mga miyembro doon sa kanilang grupo na may dalawang asawa. Ba't payag? No? Sa Biblia mga kaibigan, mga kababayan, ayon sa banal na kasulatan, totoo, marami pong mga relihiyon ngayon na hindi po tinitiwalag yung mga kasama nila na lasenggo, sabungero, at kung ano pa man mga kababayan, hindi po tinitiwalag. Tama yung sinasabi ng kapatid na Eli. Tamang-tama po yung sinasabi ng ating kapatid na Eli. Kaya sana yung mga nakapanood dito, wag muna po kayong magalit. Pakinggan po lamang po ninyo, at yung mga nanunood sa mga paninira laban sa ating kapatid na Eli, patunayan po ninyo. Pakinggan po ninyo yung mga sinasabi nila, kung totoo o hindi. Kasi ginawa ko na rin yan Naniwala din ako nung una na ang kapatid na Eli ay maraming kontradiksyon. Pero nakita ko, ang ating kapatid na Eli ay hindi ko nakitaan ng pandaraya sa pagbasa ng Biblia. Kundi kung nagkamali man, siguro talagang kamali na hindi niya talaga intensyon. Pero yung mga iba kasi, hindi nagkamali, talaga intensyon na minamali yung talata. Intentional kung sabihin natin mga kababayan. Kasi yung nakalagay doon sa talata, ibahin. Kaya nga yung mga sinasabi ni RJ, yung nakatalakayan natin na isa sa mga defensor ng Iglesia Katolika, na kine-question tayo. Alam nyo kung bakit hindi po sinali sa kanon ng Biblia yung mga isinali ng mga Iglesia Katolika tulad yung Tobit, Judith, Ecclesiastico, Macabeo 1, Macabeo 2, at saka yung iba pa mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Sinusuri ko po, tinatanong ko po yun sa Google, ay ang dahilan po ng mga scholar ng Biblia kung bakit hindi po isinama. Dahil meron po yung mga tradisyon, ritual na ginagawa po nila o itinuturo nila doon sa mga libro na yon na hindi po pinapayagan ng Biblia kundi kontra sa Biblia. Kaya yung mga scholar, mga kababayan, hindi po sila pumayag na maidugtong yon. Pero dahil ang Iglesia Katolika ay aral nila yon, turo nila yon, natural idinagdag nila. Pero kung idagdag mo yon tulad yung Macabeo 2, chapter 12, verse 40 hanggang 45. Kung basahin mo yon, kontra sa Biblia labag sa Biblia, mga kaibigan. Yung si Judas, kasi ayon sa Macabeo 2, chapter 12, sa verse 40 hanggang verse 45, mababasa mo doon na si Judas, nung marami pong mga namatay na mga Hudyo, at ang dahilan daw ayon sa istorya, kasaysayan doon sa Macabeo, ay ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil meron daw silang nakalagay sa kanilang bulsa na larawan ng mga Diyos-Diyusan. Kaya sila napatay. Ang ginawa itong si Judas, ewan ko kung sinong Judas ito, mga kababayan, ay ang ginawa niya, nag-ipon siya ng mga pera, ipinambayad doon sa magdasal para ipagdasal yung mga patay para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. O kita mo, yun yung mga dahilan kaya hindi nila idinagdag sa kanon ng Biblia yung Macabeo na yan. Kasi kahina-hinala at labag sa Biblia. Kasi sa Biblia, walang ibang magpapatawad kundi ang Diyos. Bakit may kapangyarihan yung mga anghel? Ba't may kapangyarihan ng mga santo na magpatawad ayon sa mga libro na yan? Kaya nga hindi idinagdag sa kanon ng Biblia yan mga kababayan, kaibigan RJ. Yun po yung mga dahilan kung bakit hindi namin tinanggap. Kung bakit namin tinanggap yung Book of Hebrew, kasi basahin mo yung Hebrew, wala man lang kakontra dyan po sa bagong tipan na sinulat ng mga apostol.
O sabihin natin, hindi po si Pablo ang sumulat. O kahit sino, mga kaibigan, kasi unknown naman, hindi naman talaga mapapatunayan na si Pablo. Pero karamihan ng mga scholar, naniniwala ako, na talagang pinag-aralan nila dahil sa pamamaraan ng letter ng mga Hebrew ay walang pinagkaiba doon sa estilo ng letter ni Pablo. Kaya nila sinabi na si Pablo ang sumulat. Ako man, kahit wala sa Biblia na si Pablo talaga ang sumulat, naniniwala ako na si Pablo po ang sumulat. Kung mali po ako doon sa paniniwala ko, hindi ko na siguro kasalanan yon, mga kaibigan at mga kababayan. Dito makikita natin na yung pangangaral ng ating kapatid na Eli ay tapat po siya. Tapat kasi kung mayroon siyang pagdududa, pinupuntahan yung original na sulat. Kung Hebrew yan o Greek yan, pinupuntahan, mga kababayan, para mapatunayan kung ano po talaga ang totoo. Ganun ko po nakita ang katapatan ng ating kapatid na Eli na magsuri ng banal na kasulatan. So maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa ating programa. Nawa po mga kaibigan ay nagkaroon po kayo ng lalong mas malinaw kaliwanagan sa mga aral na ating pinapalabas, na ito naman mga kaibigan ay talagang galing sa Biblia. So hanggang sa susunod po mga kapatid, at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, sana po bilang suporta po ninyo ay mag-subscribe po kayo. Hanggang sa susunod po.